Sec deliverable sa tren. Ito, maganda na pong pag-usapan natin to. Unahin lang po natin ang MRT-7. Opo, nagkaroon na ba kayo ng briefing sa actual nitong sitwasyon sa ngayon, sir? Ano po ang status nito? Wala pa po akong detailed briefing sa MRT-7. No? Magkakaroon po ako ng briefing niyan siguro sa Huwebes o sa Biyernes. No? Pero sa pagkakaalam ko po, delayed po ito. No? Yun po ang sinabi sa akin. No? So, tatanungin natin, bakit delayed? Ano ang rason ng delay? Right-of-way issue ba yan? Issue ba yan ng hindi pag-aproba ng DOTR sa mga kailangan baguhin sa design o sa engineering? Resulta ba yan ng iba pang mga bagay, ng mga inimpose na regulasyon ng departamento in the past? Kailangan pong malaman natin yan. Pero, kailangan po mapabilisan natin ang implementation yan. Dahil po, kung may delay man yan, kailangan po, tingin ko naman po sa dami na po nang nagawa at nagtitiwala po ako sa leadership ng San Miguel Corporation na gumagawa niyan. Hindi po papayag si Mr. Ramon ang nanadidelay ang project. Kaya tingin ko po, meron po talagang problema dito na kailangan nating solusyonan. Opo. Sa amin po mga naging panayam sa SMC at kay former USEC Regino ng DOTR, kasi nga ang istasyon nagsisimula sa Common Station, di po ba, magtatapos doon sa San Jose del Monte, Bulacan. They look forward po na kahit papaano by last quarter ngayong taon, makapag-operate na ito kahit lamang hanggang sa Sacred Heart sa Quezon City na istasyon. Opo. Sa sitwasyon nito ngayon, as in totally wala pa kayong alam na maaaring maibigay na update sa amin kung posible ba ngayong last quarter makapagbukas na ito? Wala pa po. Okay. Pero magtiwala po kayo sa akin, mga kababayan at Sir Ted, na kapag nalaman ko na kasi hindi po ako yung klase ng tao na padalas-dalas, kailangan malaman ko muna ang facts, kailangan malaman ko muna ang mga problema, at magpo-provide tayo ng solusyon. Kasi laging may solusyon. Basta alam natin ang problema at hindi tayo naglolokohan, totoo ang datos, totoo ang sitwasyon on the ground, may solusyon po parati yan. So makakaasa po kayo in the coming weeks, baka kahit sa susunod na linggo, meron po tayong update sa MRT-7. Pero na-mention nyo po ang Common Station, Kuya Ted. No? Okay. Yan po, kailangan matapos na po yan finally. No? Napakatagal. Pangatlong administrasyon na po ito na pinaplano, dinidevelop ang Common Station. Hanggang ngayon po, hindi tapos. So, isa pa po ito na kailangan tapusin na. No? Yung connectivity po na sinasabi nyo, isa yan sa mga napakagandang ehemplo kung matapos ng connectivity. Kasi magkoconnect po dyan ang MRT-3, ang busway, at ang MRT-7. LRT-1. And LRT-1. No? Magkoconnect yan. Lalo na pag nakonekta na natin all the way to LRT-1 ng MRT-3. No? So, ano po yan critical na po yan at dekada na po talaga ang lumampas na hindi matapos-tapos yan. So, yan po ang isa sa mga number one priority for Metro Manila na sana matapos na yan lahat. Common Station, MRT-7, connectivity to LRT-1 if possible, within the term of President Bongbong Marcos. Well, within the term, so 2028 pa yun. Sinasabi ko, Kuya Ted, lahat. No? Yes, lahat. Opo. Pero yung mga iba po, yung sinasabi nyo po na partial operability ng MRT-7, tingin ko po, pipilitin natin na by the end of this year, meron na po tayong umaandar dyan. I just need to understand ano ba ang problema at ang delay. Opo. Dapat umaandar na. Yung nga lang, ang ending nito doon ba sa Common Station? Kasi ang Common Station po, ang pinakahuli po kasing impormasyon dyan, dapat po sa kanyang kontrata, dapat kasi nagbukas na yan nung Enero ng 2021. Correct. So ngayon po ay Pebrero ng 2025. Okay, so paano po ninyo malalaman itong mga actual na problema dito? Kayo ba ay makikipagpulong lamang sa inyong acting USEC for rail o pupuntahan nyo mismo po gayang ginawa nyo pupuntahan nyo yung mismo yung lugar? Kailangan po natin kausapin dyan, number one, yung contractor. Okay. Yung BF na construction company. Opo. Bakit po may delay? Okay. Kasalanan po ba yan ng gobyerno? Kung kasalanan po ng gobyerno, tatanggapin po na natin yan. Pero susolusyonan natin agad kung ano man ang pagkukulang ng gobyerno. Pero kung may kasalanan din po ang contractor, kailangan pong harapin ng contractor yan. No? So, we will find out.
Okay. Kailangan ko pong pumunta doon mismo, kakausapin ko po ang mga tao doon. Mm-mm. Ito mga bagay na ganito po, lalo na yung mga sinasabi mo ngang unacceptable na delay na 2021, ngayon ay 2025 na. Kailangan po, hindi po yan dinedelegate. Kailangan po ako po mismo ang pupunta dyan at maghahanap ng solusyon para dyan. Okay. So ito pong North-South Commuter Railway na napag-usapan din po sa inyo pong press con, tinatanggap niyo po yung malaking hamon dito, problema, para po sa right of way niya. Opo. Opo. Sa kasalukuyan pong budget ngayong taon ng DOTR, may pera ba kayo sa Meron right of naman way? po. Meron naman pong pera. Ang tanong po, kung kulang ba o sufficient, diba? Yun po ang tanong. At magagaman lang po natin yan kapag nakita na po natin yung mga remainder ng mga lots na kailangan kunin. And paano natin ipa-prioritize ang pag-acquire ng right of way. No, kasi po ito po kailangan talagang hindi po dapat pinapatagal ang pagdidesisyon. Minsan po kasi sa right of way, ang kailangan po talaga dito ay mabilis na desisyon lang Kasi alam nyo naman po ang proseso. Kung private land po yan, kakausapin po natin ang private owner, magpapadala po tayo ng unang offer, ng pangalawang offer, ng pangatlong offer. Kapag po yan ay hindi pa rin nagkasundo at hindi natanggap, pupunta na po tayo immediately through expropriation. Minsan po yung prosesong yun ay tumatagal ng buwan, ng taon. No? At natutulog po ang proseso. Kinausap ko po ang team na in charge sa NSCR, dun sa ating Manila to Clark. At ang sabi ko, ipakita po lahat ang mga pending na hindi pa na-acquire. Ano ba ang status nito? Ito ba ay napadala na ng mga offer ang mga private owners? At kung hindi pa, padala na ng first, second, third offer. Pagka wala pa rin, immediately we go to expropriation. Wala po tayong choice dyan. Opo. So, at tingin ko naman po, may pondo at kung kulang naman po ang pondo, tingin ko naman po may paraan sa ating pakikipag-ugnayan sa ating Department of Budget and Management. Kung hindi man this year, pwedeng madagdagan next year. Opo. Sec, nasilip niyo na ba ang 2025 budget ng DOTR? To be honest, hindi pa po. Okay. Ang proposed budget po ninyo ay 180 billion Opo. sa NEP. Opo. Ang naaprubahan sa GAA ay only 87 billion. Opo. Nawagan po ng halos 100 100 billion. billion. Totoo po. Pero yung pong ilang mga malalaking proyekto, na napaka-importante sa commuters natin, ito pong subway project na pag-usapan natin mamaya, itong NSCR na ito, North-South Commuter Railway System, no? Ito po ay napunta yung counterpart ng gobyerno para po dito sa mga inutang natin na mga loans na ito para ponduhan ito ay napunta sa kung tawagin po ay unprogrammed appropriations. So, kumbaga, wala pang pera ito. Opo. Kayo ho ba nung nakausap niyo si Presidente, napag-usapan ba ninyo itong bagay na ito? Natutulungan kayo ni Presidente? Opo. Hanapan po ng pera to? Opo. Napag-usapan po namin. In fact, yan po ang unang-unang bring up ng ating Pangulo. No, So alam niya talagang ito ang problema mo? Alam po niya. He's very, very well aware. Ang ating Pangulo talaga, he's very well informed. No? At ito po talaga ay mabigat na problema, inaamin ko. No? Hindi po ito madaling problema. Pero nakipag-usap na rin po ako sa ating Department of Finance kay Secretary Recto. Nakipag-usap na rin po ako kay Secretary Mina Pangandaman, ang ating DBM Secretary. At inassure niya po ang DOTR na kahit na nasaan program fund itong mga appropriation na ito, no, na para sa mga big ticket projects natin, may pagkukunan po tayo sa tamang panahon. So ngayon po, ang ginagawa po namin, hinahandagan po namin ang lahat ng kinakailangang gastusin para sa big ticket projects tulad ng Manila to Clark Railway at ng Metro Manila Subway na magbi-briefing sa akin yung team ngayon right after this program. Okay. Para po mapakita na sa DBM at sa DOF para mapaghandaan na ho ito sa mga coming months.